Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine Page. And breaking news lang po na kaninang umaga po, nahuli na nga po, no, itong wanted na dating Banban Mayor Alice Guo. Bali nahuli po siya dito sa may Indonesia, no. Dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo or Gu Huaping has been arrested in Indonesia. The Presidential Anti-Organized Crime Commission po ang nag-confirm nito. This was confirmed by Chief Gilbert Cruz. So, na-inform daw po na by the NBI that Gu Huaping, also known as Alice Guo, was arrested in Tangerang City, Indonesia at 1:30 on September 4, 2024. Yan. She is currently in the custody of the Indonesian police at Jatanras Mabes Polri. NBI Director Jaime Santiago said their counterpart informed them of who was arrested around 1 a.m. Hawak na ng Indonesian police. Ayan. So, ayan mga kababayan. So, breaking news yan mga kababayan na sa wakas nga, nahuli na rin itong si dating Mayor Alice Guo or mas kilalang totoong pangalan na Gu Huaping, no? Kung matatandaan niyo mga kababayan, bago yan, nahuli nga po or naaresto din itong mga kasabwat at kapatid na eventually nalaman natin na hindi pala, parang ano lang, half-sister lang, no, ni Gu Huaping, no? Tingnan po natin itong, nagkaroon kasi ng parang media interview si PBBM regarding po dito sa balitang ito. So, pakinggan po natin si PBBM. Alice ko, ano pong marching orders nyo? And sino-sino po yung makikipag-sir sa PI o other agencies? They don't require marching orders. They are doing they're implementing the legal orders that were sent to them by the court. And that is to bring back fugitive Alice Guo to the Philippines. So that is what they're doing. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Guo back to the Philippines sometime today. Sir, identified na po kung sino yung masisibak. Sino? Masisibak, sir. Oh, you'll find out soon enough. Sir, may number na ba tayong personal po yun? Ilan po yung masisibak, sir? All of those who are implicated in the in assisting Alice Guo to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Not only will they, ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Ayan, so mga kababayan, narinig nyo na hindi lamang sisibakin, kundi kakasuhan pa. Mananagot talaga sa batas itong mga taong tumulong, no? Para makatakas itong, sabihin natin, pugante na si Alice Guo na connected nga po dito sa Pogo. Ayan, so aabangan natin mga kababayan, kailangan natin malaman kung sino-sino yung tumulong sa kanyang makatakas. Kasi 'di ba, mga kababayan, parang napaka naman na kapwa Pilipino natin yung tumulong dito sa puganting ito para makatakas ng bansa. So parang doon pa lang sa part na yun, trinidor na tayo. 'Di ba? Kasi maraming kaso, maraming mga katanungan na gustong malaman, hindi lamang ng ating mga otoridad, pati syempre tayong mga Pilipino. Kasi biruin mo, naging mayor pa dito sa Tarlac. Pinilit niya pa na isa siyang Filipino citizen. Pero ang totoo, kasinungalingan pala lahat. At dapat syempre magbayad itong mga kasabwat niya, kahit yung taong tumulong sa kanya para maging mayor. Dapat yun madamay, dapat yun kasama sa kakasuhan. Kasi parang train rider na rin nila tayo.
hindi lang yung bansa natin, lalo na yung mga Pilipino, tinraydo. At hinayaang may ibang lahi na makuupo bilang mayor. Mag-a-update po tayo regarding dito once na nag-start na po ulit yung hearing, no? And sa mga kababayan po natin na lubhang naapektuhan nitong bagyong Enteng. Kasi ngayon kasalukuyan lumabas na po, no, ng Philippine Area of Responsibility si bagyong Enteng. Pero mga kababayan, 3 araw hanggang ngayon mga kababayan, maulan pa rin At may mga iilang lugar pa rin tayo dito sa Metro Manila at sa mga katabing probinsya ang lubhang apektado nga, no, nitong bagyo. Kanina mga kababayan, sinabayan pa yan nung parang nagkaroon kasi ng lindol dito sa may Quezon Province. And syempre, may mga aftershocks pa rin may mga aftershocks po na naramdaman itong ating mga kababayan. So yun mga kababayan, mag-iba yung ingat lang. And sana po, no, maging na to sa atin. Kasi ang laging sinasabi nitong mga kritiko ni PBBM, dahil nga daw walang flood control, na hindi naman sinabing ihihinto niya or mapipigilan niya. Siguro maaanohan lang, mababawasan, parang kahit paano maiibsan para hindi bumaha. Pero kasi ang nangyayari mga kababayan, kung yung tao din kasi walang disiplina, tigilan na natin yung sisihan, tigilan na natin yung hanapan. Kasi pag sinabing flood control, hindi naman sinabing ipapatigil niya yung baha or mapipigilan niya yung baha. Kumbaga maiibsan lang kahit papano. Pero yun nga, sabi ko nga, kung ang tao wala rin namang disiplina, no? Ang tao wala rin namang disiplina. Kasi magsisimula ang disiplina sa bahay Turuan mo yung mga anak mo. Magsimula sa'yo, tapos saka mo tuturuan yung mga anak mo na magtapon ng tamang basura sa tamang basurahan. Huwag magkakalat. Yung mga nagpuputol ng puno. Nagsisimula kasi yan sa atin. Tapos ituturo natin sa mga anak natin. Sa bahay yan nagsisimula. Kasi kung mapapansin nyo, sandamakmak na basura. Yung mga nakuha dun sa mga areas na medyo bumaba na po yung baha. Ganon kadugyot. Kahit yung mga hindi dugyot, kahit yung mga taong hindi makalat, nadadamay. Nitong mga taong walang disiplina, dugyot, tas isisisi sa pamahalaan. Hindi nyo ba naisip na bumabalik lang yung ginagawa ninyo? Yung pagkakalat ninyo, yung mga paninira ninyo, babalik sa inyo yan. Ibabalik yan sa inyo. Kaya ngayon, kahit yung mga hindi naman nagtatapon ng basura, yung hindi naman dugyot, nadadamay dahil nga sa ginagawa nitong mga taong irresponsable. No? Taong mga walang pakialam sa kalikasan. Kaya ngayon, nagsasuffer pare-pareho. Tapos, isisisi na naman sa pamahalaan kasi nga daw, yung flood control daw, hindi daw nila maramdaman. Kung ikaw nga yung tipo ng taong walang disiplina, walang pakialam, kung saan-saan nagtatapon, tingin mo ba may magagawa yung flood control o ilang flood control ang ginawa ng mga naging presidente dati? Si Digong, merong 11,340. Si Pinoy, si ERAT, si GMA, at so on and so forth. May mga flood control projects din kay PBBM. Pero anong magagawa ng mga flood control nitong mga nagdaang presidente up to now kung yung mga tao mismo walang disiplina sa sarili, walang pakialam sa kalikasan? Diba? So yun mga kababayan, mag-ingat po tayo and manalangin na sana nga po matapos na itong bagyong ito, no? Mag-iingat po tayong lahat. God bless and yun lamang po and maraming salamat po.